Nagkalat ka na. Nagkalat ka na. May pamangkin po. Di ka masyadong gutom, no? Lalanggamin tayo eh. Wala na. Tama na. Aha. Di po kami masyadong halatang gutom na gutom, no? Balat na yan. Dilaan mo. Yan, ganyan kumain. Dilaan mo. Pero kung kainin yung balat, yan. Dilaan mo lang. Yan. Tama na. Balat na yan. Balat na yan. Tingin. Aray. Aray. Okay na. Ayun. Akin na. Sana? Sana yung balat? Asa na? May kinain kang balat? Ha? Sana yun yung hawak mo kanina? As if sasagot siya, di ba? Oh. Ano chuchuchay? Saan mo nilagay? Aha! Tama na, inom na tayo ng tubig. Let's go. Dahil uhaw na ako. Welcome. This is my pamangkin. Saan naman? Up. Mag-hi ka muna sa kanila. Dahil ang kulit mo. Katumbas mo 10 bata. Say mo hi! No. Say mo no. Kainom tayo ng tubig. Na ako, guys. Paalam na kami. Dahil ang hirap mag-alaga nitong bagets. Kasi ang dami na nangyayaring hindi maganda at kamalasan, so sana wag nang magdumagdag ngayong araw na ito. Sana ngayong araw na ito ay may magandang mangyari. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, o kung saan man. Kasi it feels good kapag may mga nangyayaring maganda. Diba? Pero pag puro sunod-sunod, yung hindi magagandang pangyayari, parang mawawalan ka talaga ng gana sa buhay, no? Ay, nako, but that's life. You have to keep going whatever it is. Masaya man o malungkot, wala tayong choice kundi mag-move forward every day. Kasi hanggat buhay ka, wala kang choice kundi mag-move forward. Pero ito naman ang kagandahan dahil habang buhay ka, may pag-asa ka. Diba? Reminder lang yun sa inyong lahat, sa ating lahat, na, diba, tama naman na mag-pray ka, makakatulong yon, pero pray ka ng pray, wala ka namang gamit, o so paano, hihintay mo lang maghimala, di ba? Pwede ba yon? Syempre tatakbo ka din, kikilos ka din, pag naipit ka, wala kang pito, o paano na? So let's be ready, yan. Okay, yun lang naman, reminder for all of us, kailangan natin yan nowadays. Baby na kami, baka tumaliwas na yung isip niya na, ay, hindi na pwede yung ganito. Hindi na pwede kontratuhin ng ganito yung asawa ko kasi makikita ng anak namin. So, umasa ka na kahit paano magbabago na siya. Pero, ang pagbabago kasi hindi overnight at saka ang pagbabago, mangyayari yan, kusang loob niya. Hindi manggagaling sa'yo. Siya talaga dapat yung magkukusa na magbago. At mahirap baguhin ang ugali ng isang tao pag matanda na. Kasi karakter niya na yan eh. Kung ang karakter niya ay balahura, di ba? Kung bastos, walang respeto, yun ang mahirap. Na mas mahal ng lalaki ang babae. Sa tingin niyo kung mahal na mahal niya yung babaeng asawa niya, gaganyanin niya? Hindi. Di ba? So, I don't think so. Siguro maybe I wish na makahanap si Criselda ng partner na may anger issues, tapos sabihin niya yung advice na yan na hindi ka magsasalita kapag minura ka or nag-disrespect sa'yo. Masabi niya yung mga advice na yan na wag sabayan yung init ng ulo. Talaga ba? Hindi ka sasabihan ng masasakit na salita, hindi gagawin sa'yo ng isang taong nagmamahal.
Kasi ang away ay normal lang sa relasyon. Pero yung kabastusan, hindi ganun. So, hindi mo kailangan ikaw yung mag-adjust. Sila mag-adjust sa standards mo dahil ang standard naman talaga ng tamang pagmamahal ay respect. As much as possible, kahit nasa iisang bubong kayo, kahit nag-aaway kayo, panatilihin nyo ang respect sa bawat isa. At yan ang kinulang sa mag-asawa kanina. Lalong-lalo na wag nyo sasabihin na every time na mag-aaway kayo, hiwalayan agad ang solusyon. Ay, hindi maganda yon. Kasi lalo nyo lang pinapalayo ang loob ng bawat isa. Kasi iisipin nung sinabihan mo nun, ay, kaya pala niya mawala ako eh. Diba? Tas ikaw, kaya mo pala magsalita ng ganun. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari yon. Diba? So, iingatan nyo ang sasabihin nyo. Lalong-lalo na wag nyong ikukumpara ang partner ninyo sa ex ninyo. That's a very big red flag. A sign of disrespect sa partner ninyo. Kaya hindi ako nag-a-agree kanina, 'di ba? Kaya medyo uminit yung ulo ko kanina, 'di ba? Sa comment na talaga ba kapag may anger issues or anger management ng asawa, ito tolerate nyo? Kayo talaga yung mag-a-adjust kasi siya yung may anger issues eh, so mag-adjust na lang ako. Eh, hindi ba dapat in the first place, yung asawa ninyo, wino-workout niya yung character niya. Dapat meron siyang character development para hindi siya nagkakaroon ng anger issues at hindi siya nagbabasag ng computer, Criselda? Paano pag halimbawa dumating ang time na mabalitaan mo isa sa mga anak mo, halimbawa hiniya o sinigaw sa gawa ng boyfriend nila, anong gagawin mo as a parent? Siguro sabi ko, ikaw ba, hindi ka ba, kumbaga kontento ka na ba doon sa lalaki na yan? Ano to, asawa o jowa pa lang? Jowa pa lang. Pag jowa, baka suntukin ko yun. Diba? Medyo Don't medyo settle for less. off yun. Kasi syempre, diba?